So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so kahapon nga po, habang nasa airport po kami sa Macau, pauwi na po ng Pilipinas, nagpa-presscon po itong mga buwakan ng inong mga DDS po na to. Yan. Okay, buti gumana na. So, nag-file po sila ng kaso. At ang finailan po nila ng kaso, si Congressman Ace Barbers. Ang galing talaga, no? Walang talaga, baliktad talaga utak ng mga to eh. Una sa lahat, di ba? Sino ba yung unang nambintang na sa Ace Barbers po ay drug lord sa Mindanao? Di ba sila? Di ba? Sila yung una. Sila yung una na nambintang nga po kay Ace Barbers. Tapos ngayon, sila pa ngayon ay may lakas ng loob na magkaso. So, baliktad talaga utak ng mga DDS. Pero alam niyo mga kababayan na nakakatawa dito, katangahan po ito. Pakita ko sa inyo kung bakit ha. Sabi, tira niyo to. Sabi dito, Barber calls bloggers libel case as harassment suit to derail congressional probe. O di ba noong nakarang araw, di ba merong TRICOM? Hindi na naman sila pumunta, di ba? O. So yon. So ngayon, ang ending nila, kakasunod nila si Ace Barbers. So, sabi dito, no? Surigao del Norte Representative Ace Barbers had shrug off the libel case files against him by a group of bloggers calling it a pure harassment case meant to stop the ongoing congressional probe into their alleged links to illegal drugs and Philippine offshore gaming operators or POGO. In an interview with Atty. Karen Jimeno on the front over Billionaire News channel, Barber said, the case is an attempt to silence him and derail the House Tri-Committee investigation. So ngayon mga kababayan, sa tingin nyo ba, sa pamamagitan ba ng kaso po na final po ng mga DDS vlogger po na to, may intimidate kaya si Ace Barber? Sa tingin ko hindi eh. Hindi nyo kayang intimidate ang isang congressman na meron po siyang kapangyarihang legislative. Na kaya kayong ipatawag kasi nga po mandato niya 'yon. Oh. Tanga nga itong mga to eh. So, continue natin. Sabi pa dito. Oh. Takot tumarap yung mga yan sa TRICOM. In fact, their basis for filing libel case against me is pure harassment para lang mahinto ang investigation sa committee. Committee hearings, Barber said. So, ito yung mga pangalan ng mga vlogger. Okay. So, actually, mga babayan, alam nyo anong katangahan dito? Meron naman silang abogadong kasama doon, pero ang tanong dito, hindi ba nila alam na hindi nila pwede kasuhan si Barbers tuwing merong hearing? Kapag may hearing mga kababayan ng isang congressman, kahit isang senador, at ito po ay para sa legislative, meron po silang immunity. So alam niyo po yung immunity. Hindi po sila pwedeng kasuhan. Tingnan nyo nga, di ba? Ang daming senador na pumapalpak minsan. Si Rapi Tulfo pa lang minsan pumapalpak eh. So walang kaso. Di ba? Hindi siya pwedeng kasuhan. Kahit na magbintang ka na magbintang sa sa committee, sa committee hearing, meron pong immunity yung congressman. So ba't yung kakasuhan? Di ba? O ito meron pong tawag dito, legislative privileges. Freedom of speech and debate under Section 11, Article 6 of 1987 Constitution, members of Congress are protected by parliament immunity states. Diba? So, sa Constitution natin mga kababayan, ang mga congressman at mga senador ay meron po silang parliamentary immunity. So, ang tanong dito, ba't nyo kakasuhan si Ace Barbers na meron siyang parliamentary immunity? For example, mga kababayan, kung sinabi po na Ace Barbers na itong mga inimbitahan na to ay narco-vlogger at pogo-vlogger, hindi mo pwedeng kasuhan yan. Kung ito po ay sinabi niya sa mismong hearing ng Congress. Nakuha niyo yung point. O ito yung magandang example dito. Si Trillanes dati. Di ba si Trillanes dati, di ba? What they call this, rin siya. Naharas din siya ni Digong. Anong ginawa ni Trillanes? Pumasok sa loob ng Senado. So, hindi siya pwedeng hulihin sa loob ng Senado. Kasi meron siyang immunity doon sa loob. O ganoon din po sa congressman. Pag sinabi ni Ace Barbers na habang merong hearing,
na itong mga vlogger natin na in-invite ay mga pogo vlogger, hindi siya pwedeng kasuhan doon. Oh. So ngayon mga kababayan ito, para maganda may ebidensya tayo, basahin natin. Masabi dito, ay hello po Ariel Año Nuevo, maraming salamat. Saan na ba yun? Sabi dito, a senator or a member of the House of Representative shall in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment by a privilege from arrest while the Congress in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for speech or debate in Congress or in any committee thereof. Di ba? So, ang tawag pala dito, parliamentary privilege. So, ang tanong dito, ba't nyo kinasuhan? Alam nyo naman pala merong privilege. Merong parliamentary privilege. So, siguro, merong mga binanggit si Ace Barbers sa media. Kung sa media yun, pwede nyo siya kasuhan doon. Pero by the way, mga kababayan, ito yung sinabi po ni Joey Bantot. Tignan nyo to, Panoorin nyo to. Isa po ito sa mga nagkaso kay Ace Barbers. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong aksyon na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi Ayun, si Joey, mukhang mabango na, lipstick lang pala nito, katapat nito bango especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko. Actually, wala naman sumisira sa iyo Ang sumira dito ikaw, sarili mo. Sarili mo sinisira mo dito. 'Di ba? Akala mo ito yung pangat sa mga DDS Ito yung pangat sa mga DDS, mga kababayan Kung magsalita, akala mo sobrang pa-victim effect Huwag ganun. 'Di ba? Kayo ang unang gumawa ng fake news tungkol kay Ace Barbers. Na si Ace Barbers po ay sangkot sa droga. Tapos ngayon, nung pinaratangan kayong narco vlogger at pogo vlogger, kahit meron silang reference, magagalit kayo. Pa-victim na kayo. Di ba? And in the first place, wala na pala sisirain sa'yo sabi ni Tosa. May sisirain pa ba sa babaeng yan? Di ba? At sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to. Napaka-entitled no? That is unacceptable. Kasi, ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully. Sino ba yung karapatan na yan? Si Joey D. Dina Lee. Na to, hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na... Parang ikaw, salita ka ng salita, porket kaya mo. Ngayon ka pa napaharap ka sa Kongreso, hindi ka pupunta kasi hindi mo kaya. Wala Bobo talaga nitong... I-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan, ang gagamitin nating reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger, ay yung mararamdaman ninyo. Tama na nga yan, titigilan mo nga ako. So ito mga streetwise, no? So ang point natin dito, buti sana kung walang basihan nung tinawag ko yung pogo vlogger. Tingnan nyo, ito hinanap ko pa talaga to Walang yaka Joey pinahirapan mo ako So tingnan nyo to Ayaw na ayaw niya natatawag silang pogo vlogger. Ayaw na ayaw niya. Ito meron siyang post dito. Tingnan nyo to September 5, 2024.
Oh. Public service is not in their to-do list. Di ba? When the Pogo story is Sleepy Town of Bamban broke out, I knew something was really off. There were so many crime theories that doesn't make sense. O di ba? Kinakampihan mo si Alice Guo dito eh. Buti sana ko yung bintang sa inyo, walang basihan. Ang dami ninyong post na kinakampihan nyo si Alice Guo. Ang gusto ninyo, huwag mag-focus sa Pogo, mag-focus sa iba. Nakuha niyo yung point, mga kababayan? Ginawa mo to eh, post mo to eh. Ayan o. Pangalan mo yan, di ba? Joey D. Ano yan? Joey D. Viv. Joey D. Vibrator ba to? Joey D. Vibrator. There were so many crime theories that doesn't make sense. Bamban Pogo as crime center, Alice Guo as a Chinese spy, Alice Guo fake identity. The way Alice Guo was attacked gave an impression that someone was not happy with Bamban Pogo success. May gustong diktikin sila at all cost. O di ba? Simple lang naman ang kwento sa barangay. May Pogo King naggalit sa kompetensya sa Bamban. O ngayon may Pogo King na silang binabanggit. Siya lang naman may sabi nun. O, may mga senador na kailangan ng financial backing para sa future plans sila at Pogo can provide that. O, kita nyo? Tingnan nyo mga kababayan, no? O, kailangan din nilang impress si Uncle Sam sa anti-China hate drive because there is also fund for that. O, so ito, bintang to. So, sabi po ni Joey D. Vibrator, mga kababayan, di ba? Pwede daw makakuha ng pondo yung mga senador sa Amerika kapag kinalaban daw po yung Pogo. So pinapalabas dito ni Joey, 'di ba? Ang what we call this, ang paggisa ng Senado sa Pogo ay politika lang. So anong isipin namin dito? Supra Pogo ka. Ngayon, asan dito yung ebidensya na sinasabi mo na merong pondo galing Amerika kapag kinalaban yung Pogo? Ayun po, bintang po 'yun. Di ba? Ano ang proof ng China hate drive? Ano ang proof na successful ang Bamban dahil sa Pogo? Ayan nga eh. Oh. Ayan ang problema sa iyo, Joey, kasi tanga-tanga ka. Tanga-tanga kayong lahat. Nagrereklamo kayo, di ba? Nagrereklamo kayo na what they call this, hindi kami Pogo vlogger, hindi kami narco vlogger. Sa post niya pa lang na to, ang dami niya post na ganito eh. Ano sa tingin niyo sa post niya dito? Pro-Pogo o anti-Pogo? Hindi kayo dyan, sa 700 na nanonood ngayon. Hindi, tapusin natin para makuha niyo yung narrative niya. Oh. Sabi niya pa dito. Oh. Okay, so kailangan din ng mga executive officials na restructure ang Pogo licensing sa pamamaraan na mas magiging kapakipakinabang ito sa kanila. It doesn't help that Alice Guo did not make the people up there happy enough to at least treat her well. Mukhang si Pogo King, pinapasaya niya sila. Since wala pakisama si Alice, siya ang taya. O, di ba? Sino kinakampihan mo dito? Si Alice Guo kinakampihan mo dito eh. Oh, so ngayon, ang gusto pa dito ni Joey D. Vibrator, gawing, ano bang word na ginamit niya dito? I-structure yung Pogo at saka yung licensing ng Pogo sa pamamaraan na magiging kapakipakinabang sa kanila. Pro-Pogo, anti-Pogo. Tapos magreklamo kayo dyan na magpa-file kami ng kaso kasi ayaw namin sa gambling. Oo, sa gambling ayaw mo. Pero sa Pogo gusto mo. Magkaiba yung gambling sa Pogo, tanga. Well, Pogo is gambling pero apparently magkaiba yun. Magkaiba yun. Gambling is gambling. Napaka-broad nun. Pero Pogo is Pogo. Pogo lang yun. Di ba? Alam niyo nakakatawa sila, di ba? Hindi kami Pogo vlogger. Ayaw namin sa gambling. Ito, sa post mo pa lang eh. Pro Pogo na to. Actually, madami siyang post na ganyan. Gusto niyo illegalize yung Pogo? Ang point dito, katangahan yan.
Ang Pogo, mga kababayan, ban po yan sa China. Ban po yan sa China. Tapos ang ginawa, pinapasok ni Duterte. Sabi na nga po ng China, huwag mong papapasukan yung Pogo. Magulo yan. China na mismo may sabi kay Duterte, na huwag na papasukin ng Pogo sa Pilipinas. China nga mismo ayaw dyan eh. Sa China nga nag-originate yan. Tapos sasabihin niyo, i-regulate sa Pilipinas, ang tanga-tanga nyo naman. Di ba? O si Eli tanga po yan. O si Eli tanga po yan. Sa pantanga yan eh. O. Ito pa o. Actually mahaba yan eh. Dinilikdik nakatakas na huli sa RSUO. However, there are no clear issues settled months after the telenovela select inquiry. Di ba? The players on the other hand get the so whatsoever, pero at least you get the point. At least you get my point, mga kababayan. Kahit anong basa natin dyan, mga streetwise, ano na yan? Hindi ko pala nailipat. Propogo yan Propogo yan, yung mga DDS na yan. Ito pa, tinan nyo. Big story, girls. Do you think it was not worthy to talk about the connection of Pogo issue thrown at Harry Roque in his first call for drug test by the president? Nag-interview pa kayo, di ba? So, ngayon, para po kay Joey D. Vibrator, di ba, mas importante daw na pag-usapan yung pulburon video kaysa dito po sa Pogo. Tignan nyo naman, mas gusto nyo pag-usapan yung bangag-bangag na yan. Tapos yung ebidensya ninyo, peking video. Hindi katangahan talaga yan. Oh. Sus. Ngayon kapag pinaparatangan kayo na kayo ay pro-Pogo, magagalit kayo. Di ba? So, what is the reason kung bakit nyo ginagawa yan? Alam nyo ginagawa nila? Parang ano yan eh. Parang yung tae. Nilagyan na pabango. Di ba? Polarizing. Di ba? Yung tae, kahit anong klase pabango pagawin mo dyan, tae pa rin po yan. Parang Pogo, kahit anong klaseng regulation ang gawin mo dyan, gagawa pa rin po ng illegal yan. Oh. So ngayon, mga kababayan, sabi niya pa dito, ito. So baka sila tinawag na narco-vlogger? O, ito, tinan nyo to. PDEA shows deep links between Pogo, drug syndicates, at Quadcom probe. So baka sila narco-vlogger? Kasi nga po, nakita po ng Quadcom na meron pong link yung Pogo tsaka drugs. So kaya sila natawag na narco-vlogger. Ngayon, ang point natin dito, mga kababayan, kaya sila pinapatawag dyan sa Congress para patunayan ninyo na mali yung bintang sa inyo. Para makagawa ng batas. Di ba? Ganun lang yun eh. O ini-invite kayo. O totoo ba? Ito kasi meron kang post dito na pro-Pogo ka. O paano mo explain to? Ganun lang naman gagawin sa inyo eh. O plus isama nyo pa yung ginawa ninyo pangahar sa Ace Barbers. O malamang baka may tanong sa inyo yun. Basta tinan nyo naman to, di ba? Tinan nyo. Okay, saan ba yun? So malinaw kasi, mga babayan, base po sa Quadcom kasi, meron po kasing sa may Pampanga ata yun, di ba? Di ba? Sa may Pampanga kasi, meron po kasing Pogo doon. At doon po taguan ng droga. So, kaya naging narco-vlogger. Oo. So, wag iboboto ang kamanggawa party list nominee na si Eli San Fernando. Wag niyo boto yun, tanga po yun. Eli San Fernando. Engot po yun. Papansin pong tao na yun, yung bata na yun. Papansin po yun. Yan. Kasi sabi niya kasi, hindi, alam niyo kasi bobo. Ang bobo niya ni Eli kasi. Sabi niya lugi daw yung PhilHealth. Paano lugi yung PhilHealth? Dumami nga yung benefits ng PhilHealth.
Ano nag-hide? May nag-hide ba dyan? So yan mga kababayan, no? Sino nag-hide dyan? Dahil ano nyo nga dyan. So yun mga streetways, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ng mga DDS. So kayo ba, naniniwala ba kayo na base po sa mga post? Actually, hanapin nyo lang naman yan eh. Yung post nila about kay Alice Guo tsaka about sa Pogo. Makikita nyo naman talaga dito eh. Na, ano, di ba, na sobrang, ano yun? Hindi si Argo yun. So, makita naman natin mga babayan, no, na sila po talaga ay pumapabor sa Pogo. Tapos, nung tinatanong sila ngayon, ayaw naman nilang umamin. O, di ba? So, yun mga babayan, no, so ako dyan po sa Team Replay, no, kayo ba naniniwala ba kayo na itong mga DDS vlogger po ay pro-Pogo? Na pwede pong i-connecta sa narco-politics? At kayo po dyan sa Team Replay din po, no, ano masasabi nyo nga rin po dito kung ano mangyayari dito sa ginawang pag-file nga po ng kaso ng mga DDS kay Ace Barbers. So, ano ba yun? Harassment ba yun? O katarungan? Kasi mga kababayan po kasi, ang pag-file po ng kaso, dapat po katarungan, hindi pang haras. Di ba? Parang ginawa ni Mike. Di ba? Katarungan po yun. So yun mga streetways, so yun po mga streetways, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga streetways, no, and then may next topic pa tayo, no? Meron pa tayong dalawa dito. Ito malupit na mga kababayan, tinan nyo to.